Okay, so may isang matapang na analogy tayong pag-uusapan ngayon. Galing to sa isang commentary at pinagkukumpara niya yung pagtataksil noon at ngayon. Ang gamit niyang simbolo, dalawang bagay lang, isang bayong at isang piluka. Di ba? Ano kaya ang koneksyon niyan? Tara, alamin natin. So ang pinaka-core idea ng author dito ay simple lang. Sabi niya, hindi raw umuulit ang kasaysayan. Nagpapalit lang ito ng damit. Gets nyo ba? Parang sinasabi niya na yung mga bagay tulad ng halimala pagtataksil, andyan pa rin yan, hindi nawawala. Nag-iiba lang ng itsura, ng anyo. So yan ang magiging guide natin sa buong usapan na to. Okay, so para mas maintindihan natin yung buong analogy, simulan natin sa unang karakter. Ito yung tinatawag ng may akda na traidor sa bayong. At para gawin yan, kailangan nating bumalik sa nakaraan, specifically sa taong 1944 at sa mga tinatawag na makapili. So, sino nga ba itong mga makapili na to? Ayon sa source, sila raw yung mga Pilipino na, nakipagtulungan sa mga Hapon noong World War II. Mahalagang tandaan natin yan kasi yung role nila, yan mismo ang susi para magets natin yung buong punto ng author. At ito yung description sa kanila. Ang simbolo raw nila, yung bayong. Isang basket, di ba? Sinasabi na isinusuot nila to sa ulo nila. Pero teka, hindi to fashion statement ha. Ang dahilan daw, para itago yung mukha nila dahil sa kahiyan. Tapos, mula sa likod ng bayoy na yon, itinuturo nila sa mga sundalong Hapon kung sino yung mga kapwa nilang Pilipino na makabayan. Okay, so fast forward tayo. Mula 1944, lipat tayo sa, kasalukuyan. Titingnan natin ngayon kung sino naman daw yung modernong katumbas ng makapili. At dito na pumapasok yung pangalawang karakter, ang traidor na nakapiluka. Ayon sa may akda, iba na raw yung damit ng traidor ngayon. Kung dati bayong, ngayon daw piluka na. Nakadesenteng damit pa tulad ng barong. At yung target, hindi na mga gerilya. Ang gusto raw nilang pasukuin ay ang mga Pilipino sa issue ng West Philippine Sea. Ang paraan, hindi na pagturo gamit ang daliri. Ngayon daw, ang gamit ay social media at yung argumentong pragmatism. At yung pinakaiba, yung motivation. Kung dati raw ay hiya, ngayon daw ay kawalan na ng hiya para sa pera. So para mas malinaw, is-side by side natin yung dalawa. Tingnan natin yung direktang comparison na ginagawa ng author. Dito, kitang-kita na natin yung argumento niya, di ba? Sa kasuutan, bayong noon, pelukat barong ngayon. Sa target, mga geriyang Pilipino noon, ngayon naman daw ay mga mangingisda at ang Philippine Coast Guard. Sa dahilan, kung dati ay nagtatago dahil sa hiya, ngayon naman daw ay nagdadahilan gamit ang pragmatismo. At ito yung talagang mapapaisip ka, yung pananaw. Ang bayong, may butas yan para makita mo kung sinong ituturo mo. Pero yung peluka raw, walang butas. Sinasabi na simbolo to ng sadyang pagbubulag-bulagan. So, after all these comparisons, di ba, ano yung pinupunto ng author dito? Ano yung gusto niyang sabihin, lalo na pagdating sa accountability o panananggutan? At dito na tayo papunta siguro sa pinakamabigat na punto ng commentary. Kasi ayon sa kanya, yung pinakamalaking pinagkaiba ng traidor noon at ngayon, hindi raw yung mismong ginawa nila, kundi kung ano ang naging kahihinatnan yung naging kapalaran nila. Grabe yung pagkakaiba, di ba? Tingnan nyo, yung mga makapili noon, pagkatapos ng gera, hinarap nila yung mga paglilitis para sa kasong treason, pagtataksil sa bayan. Samantalang, yung tinatawag na version ng 2026, ayon sa source, sila pa raw yung nabibigyan ng book deals, ng mga interview at may mga vlog pa. Napakalaki ng agwat sa naging consequence ng mga ginawa nila. At dito tayo magtatapos sa pinaka-powerful na linyang binitawan ng author. Sabi niya, pero ang isang traidor na nasa loob ng bayong ay isa pa ring traidor na nakapiluka. Sobrang bigat, no? Isang paalala na kahit mag-iba pa yung damit, kahit mag-iba yung panahon, yung pinaka-esensya raw ng pagtataksil, pareho pa rin. At yan yung malalim na ideyang iniiwan niya para pag-isipan natin.